Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father Vic. Ipinagdiriwang natin sa ating banal na misa ngayon ang kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal. At sa kapistahan na ito, narinig natin kung papaanong sa unang pagbasa, inihahanda na tayo para sa Ebanghelyo. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang ay nagkwento sa atin sa kung ano ang naging karanasan ng mga Israelita. Doon sa ilang nakaranas sila ng pagkatuklaw ng ahas at nagreklamo sila kay Moises, "Dinala mo ba kami dito para patayin?" Ang tigas ng ulo ng mga Israelita. Hindi na nila inisip na sila ay iniahon mula sa pagkaalipin at maglalakbay sila sa ilang. At sa ilang, natural, may mga panganib, kaya dapat maging maingat. Ang hirap kasi sa kanila, ang tigas ng kanilang ulo. Hindi sila sumusunod, kaya marami natutuklaw ng ahas. Sa katigasan ng ulo, pasaway, hindi sumusunod, mas sinusunod ang kanilang mga gusto. Kaya sa kanilang pagrereklamo kay Moises, pumunta si Moises sa isang lugar at kinausap ang Diyos. Ano po ba ang dapat kong gawin? Nagrereklamo na sila. Marami ang natutuklaw ng ahas at marami ang namamatay. Ang sabi ng Diyos kay Moises, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tikin. At sino mang natuklaw ng ahas na titingin doon ay hindi mamamatay." At ganoon nga ang ginawa ni Moises. Gumawa siya ng hugis ahas sa pamamagitan ng tanso. Inilagay niya yon sa tuktok ng tikin o ng tungkod. At iyon ang simbolo na kapag mayroong natuklaw ng ahas, tumingin lamang kayo doon sa ahas na yon na nasa tuktok ng tungkod ng tikin at hindi kayo mamamatay. At ito ang naging karanasan ng mga Israelita. Bagamat natutuklaw ng ahas, kapag sila'y tumingin doon sa ahas na yon na yari sa tanso na nasa itaas ng tikin, hindi sila namamatay. Imposible? Oo naman. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, posible. At itong unang pagbasa na ito ay naghahanda sa mga Israelita at sa ating lahat, sa ating pananampalataya kay Jesus na ipinako sa krus, itinampok, itinaas sa krus. At ang sabi ng Ebanghelyo, kung papaanong ang ahas ay itinaas doon sa ilang, sa Kalbaryo, itataas ang anak ng tao, si Jesus na Diyos, at sino mang tumingin at sumampalataya sa Kanya ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At ito ang dapat nating paniwalaan at tanggapin. Sa kapistahan ng pagtatampok sa krus na banal,
tandaan natin, naririyan ang ating Panginoong Hesus. Inialay niya ang kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng sanlibutan. At sino mang manalig at sumampalataya sa Kanya, kahit mamatay ay pagkakalooban niya ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa Diyos sa napakagandang biyaya, sa napakalaking grasya na ipinagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, nag-iisa at pinakamamahal na anak. Pero katulad nung narinig natin sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi inangkin ng Ama ang anak, bagkus ipinadala ng Ama ang anak sa sanlibutan upang iligtas tayo, iahon tayo sa sitwasyon at kalagayan ng pagkakasala at kamatayan at pagkalooban tayo ng buhay. At kung dahil sa katigasan ng ulo tayo ay mamatay, kung mamamatay tayo, nananalig kay Jesus, makakamit natin ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Iyan si Jesus. Sabi ng ikalawang pagbasa, bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagpakababa, naging tao na katulad mo at katulad ko sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan. At nang maging tao, naglingkod sa halip na paglingkuran. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya kay Jesus ang maghahatid sa atin at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang hindi pagtanggap at hindi pagsampalataya sa Kanya ay nangangahulugan ng kapahamakan, kamatayan at kaparusahan. Kay Jesus lamang natin matatagpuan ang kaligtasan at buhay at wala ng iba. Kaya huwag tayong magkakamali, huwag tayong gagawa ng mga bagay na maglalayo sa atin kay Jesus. Blockbuster ang mga balita tungkol sa flood control project. Hanggang ngayon, may mga lumalabas pang mga bagong mga issues. Nangyari sa Indonesia, nangyari sa Nepal. Nag-alsa ang mga tao dahil sa mga corrupt, sa mga magnanakaw na mga pinuno. Huwag naman sanang mangyari dito sa atin ang kung ano ang nangyari sa Indonesia
at sa Nepal. Pero kapag titignan natin ang sitwasyon, ang kalagayan ng ating lipunan, pareho rin. Ang hirap umasa kapag ganito ang nangyayari sa lipunan. Ang hirap umasa kapag yung mga inaasahan nating mamumuno ng tapat ang sila pang nangunguna sa pagnanakaw. May isinasagawang investigasyon, mayroon sa Senado, mayroon sa Kongreso, at may binuong independent body to investigate. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin at sa ating mga pinuno at sa lahat ng bumubuo ng Senado, Kongreso, lalo na ng investigative body. Ang katapatan, ang katotohanan. Matagal na ito na umiiral sa lipunan. Alam natin yon. Simpleng transaksyon, kailangan may padulas. Ngayon, hindi na lamang basta simpleng transaksyon, bilyon ang pinag-uusapan. Lord, napagtagumpayan mo ang krus. Dahil sa iyong kamatayan, nailigtas mo kami. Patuloy mo nawa kaming pagkalooban ng biyaya na manalig at kumilala sa iyo. Ipinapanalangin at itinataas namin sa iyo ang mga pinuno ng aming bansa. Ang mga kontraktor, ang mga negosyante, ang bawat isa na magkaroon nawa kami ng kagustuhan na mamuhay at manindigan sa katotohanan. Amen.